Hi guys, welcome to our video tutorial on how to use Wolf ERP, the enterprise resource planning and accounting software that we created. My name is Glenn Guevara, and for this tutorial, we will show you how to use our system. So ipapakita namin yung purchasing, inventory, tsaka yung sa sales entry, accounts receivables entry, at tsaka yung sa POS. So I will explain more as we go on. Okay, so I'm going to log in using my super admin account. And so this is the dashboard page. Empty siya ngayon kasi we cleaned the database, so wala siyang transaction kahit isa, no? So bago tayo gumawa ng PO, we will show you first the inventory. Ito yung pinaka-heart ng system kasi sa business dito yung sales no? So ito yung inventory. The first menu item sa natin dito sa under sa application. So may stock list na tinatawag. Dito natin makikita yung mga items natin. So sa ngayon nga wala pa, no. So we will do stocking up later. Okay. So item adjustment naman, ito yung kung saan natin ina-adjust yung physical count versus sa system count. Madalas na nangyayari kapag nag-inventory count tayo. Minsan may mga hindi nagkakatugma. Kunwari, lamang yung sa system kesa dun sa actual na inventory na naka-display. So, nasa management na yon kung anong investigation ang gagawin nila. Baka nawala or may kumuha, yung mga ganun. So, dito natin ina-adjust kasi dapat magtugma sila yung system count tsaka yung actual inventory count. Okay. Prices naman, dito natin ina-adjust yung selling price. Okay. Mas madali pa kapag dito, I will show you later, no? Kapag may stock na tayo. Stock transfer, dito naman yung naglilipat tayo ng inventory natin from one location to another inventory location. Kunyari from warehouse, then ililipat natin dun sa main. Kunyari yung main, yun yung pinaka-display dun sa tindahan. Okay. So, may tayo, warehouse, main, tsaka branch 2 na inventory locations. Okay. So, under naman sa manage, dito natin siniset up yung mga products, starting sa unit of measure. Unit of measure kung each or by piece ba siya, by box, ganun. Categories naman, kung printer ba to, monitors, mga ganun. So, subcategories, example, printer. So, yung subcategory niya, pwede nating gamitin yung mga brands. Na may printer tayo na category, then maglalagay tayo ng mga subcategories, kunwari, HP, Canon, mga ganun. Inventory location. Ito yung ito yung tatlo. Nakita ko na. So, dito natin i-set up. Pwede tayo mag-create ng new. I-edit natin yung mga na-create na, mga created. Pwede natin i-rename. And delete. So, products naman, dito tayo nagsiset up ng mga inventory. Ayan. So, by default, may mga stocks tayo for testing. Ayan. So, HP, DeskJet. Ayan. So, dito natin ina-upload yung picture. Sa POS system, lalabas yung picture ng product sa display. Okay. Then, so, sa next step is yung GL. By default, ito na yun, nakaset na siya. So, hindi na natin to gagalawin. Ito na yung last step niya sa pricing. Purchase price and selling price. Dito, pwede tayo maglagay dito or dito, mas mabilis sa prices. Mamaya makikita nyo. Ngayon kasi pag clinic natin to, walang laman eh. Okay. So, sa purchase price naman, nag-update yan. Ang ginagamit ng system is yung pinakabagong purchase price na galing sa supplier. Kasi, di ba, nagbabago yung mga presyo galing sa supplier. So, pag gumagawa tayo ng PO, by default, naka 2.5 siya kunwari. Ngayon. So, pero kung nagmahal, so, na 2,550 na siya, 2,550. So, mag-update yan. Okay. Okay. So,
before ko ipapakita yun sa sales, mag-stock up muna tayo. So, when we say stock up, gagawa tayo ng PO. Okay? Order tayo sa supplier para magkalaman na ng inventory natin. Okay. So, ito yung purchasing. No? May purchase order tayo, supplier delivery, no? Purchase return, and refund, then transaction inquiries. Transaction inquiries, dito natin makikita yung lahat ng transactions regarding purchases natin. Okay. And sa manage, dito tayo mag-create or i-manage natin yung supplier information. So, gawa tayo ng PO. So, select supplier. PO number is automated na sa system. Pwede nyo itong i-configure. We will show you on how to configure the transaction number sa system in a different video tutorial under dito sa admin settings. Okay, so for now, let's proceed with the PO. So, order tayo ng kunwari 10 jet, then 10 computer monitors. So, confirm lang and save. Okay. Pwede natin ito i-print for reference. So, ngayon, wala pang nangyari sa system. Kahit balikan natin yung inventory natin sa stocks list. Sa stocks list natin makikita yung inventory counts. So, wala. Kasi yung ginawa natin is just a purchase order. Umorder pa lang tayo sa supplier. So, kailan to magkakaroon ng laman? Pag na-deliver na ng supplier yung order natin. So, ito na yun, yung supplier delivery. So, under dito sa supplier delivery naman, lalabas dito lahat ng created na purchase orders natin for us to be able to receive the delivery. So, kunwari ito, nag-deliver na ngayon si supplier. Yan. Ito yung screen. Ang required dito is yung DR number or delivery receipt number. Ito yung galing sa supplier. Makikita natin to dun sa delivery receipt nila. So, ilalagay natin kung ano yung nakalagay doon. So, example 112. For reference. Okay. Dito naman, sa receiving natin, sa delivery ng supplier, we have the option to receive full delivery and partial deliveries. Example, sa computer monitor, 7 lang na-deliver ni supplier. Let's say, kulang yung stock nila. No? So, to follow na lang yung 3. So, makikita natin dito, ordered 10, to receive is 7. So, balance siya ng 3. So, i-receive natin ito. Ayan. So, pwede din natin i-print tong receiving report. No? Kasi dun sa checker natin, maglalagay siya ng remarks dito. Na okay, yan. 7, yan. No? So, may another scenario din kung bakit 7 lang yung na-receive out of 3. Baka may nasira yung 3, ng damage. So, pwede maglagay ng remarks dito. Damage yung 3. Okay. So, close lang natin to. So, since partial delivery siya, nakapending pa siya dito sa delivery list. Okay. Para pwede natin i-receive. Ito, yung balance. So, kung pinadala na ni supplier yung kulang nila, so, ito na yon. So, lalagay naman natin yung bagong delivery receipt number. Doon naman sa isang scenario na damage yung 3, kunwari hindi na talaga i-deliver ni supplier yung 3, no? Ito na lang talaga. So, all we have to do is close the PO para mawala na siya dito sa list. Okay? So, for now, we will leave this as is. No? Yan. So, punta tayo sa stocks list. Tignan natin. So, dapat may laman yung inventory natin. Ayan. So, may 7 computer monitors tayo.
and 10 HP desk jets. No? Gumawa tayo ng stock transfer. Yan. Kunwari doon natin na-receive sa pinaka-main sa display. No? Then, yung iba, ipapasok muna natin sa warehouse. So, pwede rin, depende sa, what do you call this, sa procedure nyo. May iba kasi, diretso na sa main. No? Then, may iba naman, diretso muna sa warehouse. Tsaka nila ililipat sa main kung ano yung di-display nila. So, for the sake of this demo, kunwari, ipapasok natin sa warehouse yung ibang stocks. So, pipili tayo ng location. So, galing sa main, kasi yung main ang may laman. So, maglalagay tayo sa warehouse. For the sake of this demonstration lang. Okay. So, computer monitor. Okay. Maglalagay tayo ng 3. Papasok natin sa bodega muna yung 3. So, kung titignan natin yung stocks list natin, 4 na lang. Kasi 7 kanina, di ba? So, then pinasok natin sa bodega yung 3, so 4. Makikita rin natin, may tinatawag tayong stock ledger dito. On a different tab lang. Makikita natin kung ano yung nangyari sa, sa product. Search lang natin yung product. Ayan. So, 7, yung galing sa supplier delivery. No? Ito yung running balance ng product. Then, nag-stock transfer tayo ng 3. So, 7 minus 3. So, 4 siya. No? 4 na lang yung remaining dito sa main. Okay? So, kung lilipat naman tayo sa warehouse, no? Reset lang natin to. Ayan. Makikita natin, stock transfer 3 for this product under sa warehouse na inventory location. Ayan. So, ayan, naka-warehouse siya. So, ito yung papakita niya. So, change nyo lang yung inventory location dito para mag-refresh yung display dito. So, now, may inventory na tayo. No? Pwede na tayong gumawa ng sales. No? Pero bago yun, papakikita ko muna yung on how to change the selling price using this menu, yung sa prices. Kumbaga shortcut lang to nung dito sa manage product kasi mahabang proseso dito no? Okay? So advisable lang to kapag nagre-create tayo ng bagong product. Kung mag-change lang tayo ng pricing, so eto na, mas mabilis siya kasi diretso na siya dito So isi-search lang natin, pwede tayong mag-search dito, monitor, ayan. So ito, i-click lang natin, then update natin yung selling price. Ayan. Automatic na yan, save kagad. So, wala nang next step kagaya nung kanina dito. Okay. Ayan. So kaya ngayon, let's do a sales invoice entry under sa sales po. When we say sales invoice entry, ito yung mga accounts receivable na transactions. No? Accounts receivable siya kasi mamaya pa babayaran ni customer yung in-order niya. Mostly sa mga suki natin to na mga another stores, kunwari computer shops. Sa atin sila kumukuha ng mga stocks. Okay. So, select customer lang dito. Yan. Sa customer naman, pwede tayong maglagay ng credit limit. So, ipapakita ko rin kung ano mangyayari kapag lumagpas na siya sa credit limit niya. Andi dito to para ma-monitor natin yung mga utang ng customer para hindi siya lumagpas. At least ma-alarm tayo every time na gagawa tayo ng order for this customer. Okay. So, transaction number, gagaya nun sa PO, automated na, but configurable to sa system. No? Depende dun sa mga OR nyo. Kung saan, let's say, when you start using the system, gusto nyong
gamitin yung OR number dun sa pinaka last na available receipt number dun sa pinaka OR nyo na galing sa BIR. Mako-configure nyo yan dito sa admin setting, which we will show you on a different video tutorial. So madali lang naman, no? Maglalagay lang tayo ng mga number doon kung saan natin gusto yung system na mag-start per transaction. Kumbaga, sa sales invoice, dito siya mag-umpisa. For PO, ito naman sa kanya. For customer payments, ito na number, dito siya mag-umpisa. Okay. So, let's do a sales invoice entry or accounts receivable entry. For this example, kunyari umorder si Rick Hammer ng 2 HP DeskJet. So that's 7,998, no? So pasok pa sa 10,000 niya. Mamaya gawa tayo ng ibang order na lalagpas na talaga sa 10,000. So confirm order lang po. Yan, then place order. Invoice successfully saved. Pwede natin i-print. Yan. Makikita natin dito. 2 HP DeskJet. Unit price is 399. Total is 7,998. Now, tignan natin yung stock list natin. Yan. 10 pa lang siya. Kasi kagaya nung PO, yung inventory natin magkakaroon lang ng movement kapag na-claim na yung product. 'Di ba doon sa sa PO, nung gumawa tayo ng PO, wala pang pumasok until we receive the delivery. So ganito din sa sales na transactions. Pag gumawa tayo ng sales invoice entry, hindi pa siya magre-reflect sa inventory until ma-release natin yung products. Diba? Kasi umorder pa lang naman si Rick Hammer. So, let's say, kinuha na ni Rick Hammer yung order niya. Kasi nangyari ngayon, let's say, tumawag si Rick si Rick Hammer sa atin, sabi niya, may available ba kayong HP DeskJet? Order akong 2, no? Kukunin namin bukas, umaga, o kaya mamayang hapon. So, by the time na i-release na natin, dito po tayo sa claim orders. Yan. So, lahat naman ng created na sales invoice entry, makikita po natin dito. Parang dun sa PO rin, sa purchases, lahat ng created purchase orders, makikita natin dun sa supplier delivery na page. Ito naman, lahat ng created na sales invoice, makikita natin dito sa claim orders na page or yung tinatawag nilang releasing. So, to receive, ito, click lang natin ito. Yan. So, pwede rin partial releasing, pwede complete. So, for example, complete 2. Dito na, expect natin, may nangyari na sa stocks list. Makikita natin ngayon, ang HP DeskJet natin, 8 na lang. No? So, kung titignan natin yung ledger ng DeskJet, makikita po natin na from supplier delivery na 10, nagka-balance po tayo ng 10, no? Then, sales delivery, minus 2, so 10 minus 2, 8. Yan. So, ito yung running, inventory count. Running balance ng inventory. Yan. So, ngayon, may utang na si Rick Hammer. At the moment na nag-create tayo ng sales invoice, walang nangyari sa sa inventory, walang nangyari sa account ni Rick Hammer financially, no? Tingnan natin yung reports ni Rick Hammer ngayon sa sales. May tinatawag tayong customer jacket. Ito, start date and end date. By default, nakaset po yan into 1 month, no? Rick Hammer. So, sales invoice po, ayan.
type SI, meaning sales invoice. Ito yung charges, 7998. Balance niya is 7998. Gagawa tayo ng customer payment para makita natin kung ano mangyayari dito sa jacket niya. Partial payment from customer. Account collections, under sa customer payments na menu. Ito po yung pinaka-screen ng customer payment. So, search customer lang po. Yan. So, dito rin po sa dito naman sa customer payment, we have the option to receive split payments. When we say split payment, kunwari, nagbayad siya ng cash at check. No? Kunwari, for example, 5,000 na cash, then 2,998 na check. So, to enter split payments, ayan. Click lang po natin to, itong click to enter check payments, ayan. Para mag-toggle po to. So, check number, kung kailan yung due date, then name ng bank, type na lang. Kunwari, ganyan video. Then yung amount. Ayan. So, for this example, cash lang, 5,000, nag-cash si Rick Hammer. So, click lang next. Yan, makikita natin. So, check payment, wala kasi hindi po tayo naglagay ng check entry. Then, save. Ito po, pwede rin natin ito i-print. So, balikan po natin yung jacket ni Rick Hammer. Rick Hammer. Ito po. So, makikita natin ngayon dito, yung kanina, yung sa sales invoice niya, which is 7,998. Ito po yung utang niya, total ng utang niya. Then, nagkaroon na po ng CP, o kaya customer payment, na 5,000. So, 2,998 na lang po yung utang ni Rick Hammer. So, 7,998 minus 5,000. Ito po, 2,998 yung accounts receivable na remaining. Okay. Tignan natin yung transaction inquiries ng sales. Papakita ko rin yung transaction inquiries ng purchases. Okay. So, dito po, makikita natin yung history ng lahat ng transactions regarding sales. So, from account sales ni Rick Hammer, so pwede natin ito i-click. Makikita natin dito. Yan, naka-note na rin po na may payment na 5,000. Ito yung balance niya, 2,998. No? And dito sa status, partially paid and claimed. Kasi na-claim na to ni Rick Hammer. Okay? So, dito naman, view GL movement. Ito yung GL movement niya. Accounts receivable, cost of goods sold, and then sa sales. Ayan. Ito naman, sa customer payment na ginawa natin. Pwede rin natin ito i-click. Ayan. Then, GL movement. No? From nag-debit ng cash on hand and sa accounts receivable, 5,000. Meaning, sorry, nabawasan po ng 5,000 yung accounts receivable ni Rick Hammer. Yan. Okay. What else? Purchases na transaction inquiries. Ito, supplier delivery. No, makikita po natin dito. Okay. So, gawa po tayo ng walk-in transaction. No? Yung sa POS. So, under pa rin sa sales, yung point of sale na menu. So, ito po yung screen ng POS. No? So, by default, walk-in ang customer. Pero pwede rin tayo mag-select. So, okay. Let's say, computer monitor. May bumili ng computer monitor. Yan. So, discount. No? Or senior citizen discount. So, discount is use percentage. So, kung use percentage, so, let's say 5%. Sample lang. So, minus 143. Okay. Sample lang. Pero, let's do this again. Na walang discount. Okay.
So, kunwari may bumili na isang computer monitor. So, tender cash. Yan. So, 3,000 yung pera niya. Tender. Click tender lang po. Yan. So, makikita natin yung change. Then, process sales. Yan. Pwede rin natin to i-print. Okay. So, dito, magre-refresh na siya kagad. Makikita natin, 3 na lang yung stocks natin ng computer monitor. Okay. So, last po. So, balik tayo doon. Gagawa tayo ng another transaction for Rick Hammer na lalagpas na siya sa credit limit niya. Okay. So, Rick Hammer, makikita natin dito, credit limit na 10,000. Ito yung inallow natin na pwede niya utangin. So, may current account siya na 2,000 kasi nagbayad na siya ng 5,000, di ba? So, may available siya, okay, na 7,000. 3,000, then computer monitor 6,000. So, gawin natin dalawa, yung computer monitor para 9,000. What we're trying to do is nalalagpas na siya dito sa available credit limit niya. Okay. Confirm. Place order. Ayan. So, wala na yung print button kasi hindi natuloy eh. The total ordered amount is greater than the available credit limit. Ayan. Automated request for credit limit adjustment for this invoice has been sent. Ayan. So, depende na sa sa policy ng company kung paano nila ina-handle ito. So, sa ngayon, ini-stop ng system, kinontrol ng system na hindi pwede ituloy ang transaction. Na wala siyang macro-claim dito kasi hindi magre-reflect. Yan. Hindi magre-reflect. So, walang marirelease. Andito po siya sa approval. No? Approvals, credit limit. Yan. Dito natin makikita yung kay Rick Hammer. Yan. Ito yung order niya. Yan. Pwede siya i-approve dito. Yan. Approve or deny. Yan. So, yun po. So, ito po yung Wolf ERP, no? From sale, from purchasing, then yung sa inventory niya, then doing sales transactions, both accounts receivable and walk-in transaction using the point of sale interface or the POS. So, thank you po for watching our video tutorial, and we will show you how to manage the transaction numbers on our next video tutorial. How to create supplier payments, ganon. How to do stock transfer, item adjustment. Sa next tutorial po ipapakita namin. So, thank you po.